Ang samahan ay sinilang mula sa idealismo ng mga mag-aral sa UP College of Arts and Sciences na nagnanais na buwagin ang marahas, elitista at mapang-aping sistema ng mga lumang fraternity sa universidad. Sa panahong iyon, ang kultura ng mga kapatiran ay nababalot ng matinding feudalismo at hidwaan na nagdudulot ng pinsala sa mga mag-aaral. Dinais ng mga tagapagtatag na magtayo ng isang bagong alternatibo na nakabatay sa universal na prinsipyo ng pagkakapantay-pantay ng tao nang walang tiniting ng estado sa buhay, relihiyon o pinagmulan. Ang pagtatatag nito ay naganap sa gitna ng namumuong politikal na aktivismo ng mga kabataan bago ang pagpataw ng batas militar sa Pilipinas, kung saan ang mga kasapi aktibong sumasama sa mga protesta sa lansangan upang ipaglaban ang karapatan ng mga ordinaryong mamamayan. Ang formal na pagpapasimula at paggabay sa organisasyon ay pinangunahan ng 4 na pangunahing mag-aaral na kinikilala ngayon bilang mga founding fathers ng kapatiran. Sina Rodolfo Santamaria Confessor, Roy Alolor Ordinario, Vedasto Tito Sario Venida at Pablo Talek Namias. Sa unang bahagi ng pagpaplano sa universidad, kasama rin sa orihinal na 6 na mag-aaral sina Restituto Alfonso at Romeo Fortes. Gayunpaman, batay sa opisyal na talaan, sina Alfonso at Fortes ay hindi nagpatuloy at formal na natanggal sa grupo dahil sa hindi pagtalima sa mga unang alituntunin at mataas na pamantayan ng disiplina na itinakda para sa kapatiran. Dahil dito, ang 4 na natitirang mag-aaral ang naging opisyal na haligi ng samahan. At si Rodolfo Santamaria Confessor ang hinirang bilang kauna-unahang pinuno o ang Grand Triskelion. Ang 4 na individual na ito ang nagbuwis ng kanilang panahon upang balangkasin ang mga batas at prinsipyo na nagbigay ng permanenteng struktura sa kapatiran. Ang pagpili sa opisyal na pangalang Tau Gamma Phi ay nagtataglay ng malalim na filosofiya na hinango sa mga titik ng alpabetong Griego upang sumabay sa tradisyon ng mga akademikong kapatiran. Sa unang linggo ng kanilang pag-iral, ang grupo ay unang tinawag bilang Order of the UP Triskelions, subalit upang mas mapagtibay ang kanilang pagkakakilanlan, ginamit nila ang mga Griegong titik na Tau, Gamma at Phi na kumakatawan sa 3 dynamic forces ng samahan. Ang fortitude o katatagan ng paninindigan, free will o kalayaan ng kalooban at brotherhood o tunay na kapatiran. Ang pangalang ito ay direktang nakaugnay sa salitang Triskelyo na nagmula sa sinaunang simbolo na may 3 paa na patuloy na gumagalaw. Ang konseptong ito ay pinili ng mga tagapagtatag upang ipakita na ang isang miyembro ay mananatiling matatag, balanse at patuloy na uusad sa buhay kahit na makaranas ng mabigat na pagsubok. Ang pangalang ito ay naging isang buong simbolo ng radikal na protesta laban sa marahas at elitistang sistema ng ibang grupo sa loob ng akademya. Ang lihim na hudyat o ang tinatawag na secret sign o handshake ng kapatiran ay binuo bilang isang natatanging paraan ng komunikasyon at pagpapakilala sa eksklusibo lamang para sa mga lehitimong kasapi. Ang partikular na senyas na ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng pagporma ng mga daliri at palad sa isang tiyak na anggulo na sumisimbolo sa 3 paa ng Triskelion at sa pagkakabigkis ng kanilang 3 pangunahing prinsipyo. Ang dahilan sa likod ng paglikha ng lihim na hudyat na ito ay upang magkaroon ng kakayahan ng mga miyembro na makilala ang bawat isa sa loob ng mabilis na sandali, lalo na sa panahon ng mga krisis, kaguluhan sa universidad o sa mga pampublikong lugar nang hindi na kinakailangang magsalita. Bukod dito, ang bawat bahagi ng hawak kamay ay nagpapaalala sa bawat Triskelion ukol sa kanilang sinumpaang tungkulin na protektahan ng kapwa, panatilihin ang lihim ng samahan at iangat ang antas ng pamumuhay ng bawat isa ng walang paggamit ng dahas. Ang tradisyong ito ay nananatiling isa sa mga pinaka-iniingatang aspeto ng organisasyon na itinuturo lamang sa oras na matapos ang proseso ng pagtanggap ng isang bagong miyembro. Sa kasalukuyang panahon, ang kabuuang bilang ng mga miyembro ng samahan ay tinatayang umaabot na sa humigit kumulang 800,000 hanggang mahigit sa 1,000,000 na individual na nakakalat sa iba't ibang dako ng mundo. Mula sa nag-iisang balangay sa lungsod ng Quezon City noong taong 1968, mabilis na lumawak ang organisasyon sa iba't ibang kolehiyo at universidad sa Maynila at mga lalawigan noong dekada 70. Upang mas mapabilis ang pagpapalaganap ng kanilang mga adhikain sa labas ng akademya, formal na inilatag ang mga community chapters at ang mga Triskelion Youth Movement noong taong 1976. Ang stratehikong hakbang na ito ang naglayo sa kanila sa tradisyonal na definisyon ng isang universidad na fraternity at nagdala sa kanila sa mga barangay at komunidad. Batay sa mga pambansang ulat ukol sa mga organisasyon sa Pilipinas, ang malaking bilang na ito ang nagluklok sa samahan bilang isa sa mga pinakamalaking kapatiran sa buong bansa na mayroon ding mga aktibong konseho sa Asya, Gitnang Silangan, Hilagang Amerika at Europa dahil sa mga migranteng manggagawang Pilipino. Alam nyo ba na ang Tau Gamma Sigma o ang Triskelion's Grand Sorority na formal na isinilang sa UP Diliman upang bigyang daan ang pakikibahagi ng mga kababaihan sa mga panlipunang adhikain ng samahan?
Formal din na binuo ang Triskelion Alumni Organization upang magsilbing gabay at unyon ng mga miyembrong nakatapos sa kolehiyo at kasalukuyan na nagtatrabaho sa iba't ibang propesyon. Ang mga opisyal na kulay ng organisasyon ay binubuo ng gold at black na may kani-kaniyang kinakatawang kahulugan sa kanilang selyo, at ang leon ang kanilang opisyal na mascot na sumisimbolo sa katapangan at pamumuno. Alam niyo ba na ang pagkilala kay Hernando Guevara bilang kauna-unahang bayani ng kapatiran matapos itong pumanaw dahil sa pagtatanggol sa integridad ng samahan sa isang hidwaan? Ang organisasyon ay mahigpit na sumusunod sa 10 tenets o 10 tuntunin at sa Code of Conduct na nagsisilbing pangunahing gabay sa moralidad at pag-uugali ng bawat Triskelion sa lipunan. Ang ikalawang universidad na opisyal na tumanggap at nagtatag ng balangay ng samahan ay ang Philippine College of Criminology na sinundan agad ng Lyceum of the Philippines University noong taong 1969. Noong taong 1975, opisyal na pumasok ang samahan sa mga pampublikong universidad sa labas ng Kalakhang, Maynila upang mas mapalawak ang kanilang mga operasyon. Ang pambansang selyo ng samahan ay naglalaman ng mga simbolo ng mundo at ng Triskelion upang ipakita ang universal na kapatiran na walang hangganan. Ang tunay na kalagayan ng samahan sa kasalukuyang panahon ay nagpapakita ng isang komplikadong sitwasyon na may malalaking tagumpay at matitinding hamon ayon sa mga ulat ng lehitimong ahensya. Sa positibong aspeto, ang kapatiran ay kilala ngayon sa pagsasagawa ng malalawak na gawaing pangkabuhayan, mga medical mission, pagkakawang gawa sa panahon ng kalamidad at pagbibigay ng scholarship sa mga may hirap na mag-aaral. Maraming mga miyembro ng samahan ng kasalukuyang nakaupo pa sa matataas na posisyon sa pamahalaan ng Pilipinas, kabilang ang mga senador, kongresista, mga lokal na alkalde at mga opisyal ng militar, bukod pa sa mga sikat na personalidad sa telebisyon at sining. Ang legal na rehistrasyon ng kanilang pambansang Konseho sa Securities and Exchange Commission ay patunay ng kanilang seryosong pagsisikap na maging isang lehitimo at kinikilalang institusyon na tumatalima sa mga batas ng Republika. Sa kabilang banda, ang organisasyon ay patuloy na nakakaranas ng matinding pambabatikos mula sa publiko at sa pamahalaan dahil sa mga insidente ng hazing na nagre-resulta sa kapahamakan at pagkamatay ng ilang mga bagong aplikante. Bagaman ipinatutupad na ang Republic Act 11053 o ang Anti-Hazing Act of 2018, may mangulat pa rin ng mga illegal na initiation rights na isinasagawa sa mga tagong lugar ng kanilang mga lokal na balangay na hindi sumusunod sa pambansang direktiba. Noong taong 2012, mismo ang isa sa mga buhay pang tagapagtatag na si Vedasto Tito Venida ay hayagang nagpahayag na matinding pagkondena sa marahas na tradisyong ito at sinabing kailanman ay hindi naging bahagi ng orihinal na mithiin ng samahan ang pumatay o makasakit ng kapwa. Noong taong 2015, nagpalabas ng opisyal na kautusan ng pambansang pamunuan ng kapatiran na nag-aatas ng permanenteng pagpapatalsik sa sinumang miyembro na mapapatunayang lumabag sa patakarang walang karahasan. Ang pambansang konseho ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga otoridad upang linisin ang hanin ng samahan at panagutin ang mga tiwaling kasapi. Ang malalim na pagsusuri sa takbo ng kasaysayan ng samahang ito ay nagpapakita ng isang malaking transformasyon mula sa isang radikal na grupo ng 4 na mag-aaral tungo sa isang malawak na dampuhalang institusyon na may milyong kasapi. Ang paglaki ng kanilang organisasyon ay nagdadala ng mas mabigat na hamon sa aspeto ng disiplina, paggabay at pagpapanatili ng pagkakaisa sa bawat rehiyon at balangay. Ang mga prinsipyo ng katatagan, kalayaan at kapatiran na binuo noong taong 1968 ay nananatiling pangunahing basehan ng kanilang pagkakakilanlan sa makabagong siglo. Ang patuloy na pag-iral ng kapatiran sa loob ng mahigit 5 dekada ay nagpapatunay ng kanilang matatag na pundasyon sa lipunang Pilipino. Ang hamon ng pagbuwag sa kultura ng karahasan at ang pagbabalik sa tunay na diwa ng kanilang motto na huwag makasakit ang siyang pinakamahalagang direksyon na kinakaharap ng samahan upang mapanatili ang kanilang positibong ambag sa bansa. Isang hakbang patungo sa kinabukasan mo.